Be responsible in what you have done. Amen? And be humble to admit, I have sinned. Lahat po tayo nagkukulang. Amen? Yung iba, minsan, ayoko mag-born again na yan kasi, marami hipokrito dyan, sa church na yan. Alam nyo, pagpunta sa langit, dadailan nyo kay Lord nun, sabihin, ba't kita papapasukan dito sa langit? Maganda yung tanong niya, Jesus, Kasi yung sa church kasi, dami hipokrito eh. Sige, pasok ka na. Palagay nyo, ganun mangyayari. Hindi po pwedeng dahilan yung bagay na yon. But of course, true, lahat po tayo, some way or another, lahat po tayo may pagkahipokrito. Aminin man natin sa hindi. We don't live perfectly whatever we preach. Tama po? But I know someone, no? Sabi ng Panginoon, not follow men. Follow the hindi hipokrito. Walang iba kundi si Jesus. Follow Jesus. Amen? We don't follow men. We follow Jesus. Amen? So, wag po tayo matitisod sa ganon. Hindi pwede po natin sabihin yun na dahilan natin pagdating natin sa langit. Amen? So, we just need to be responsible. Wag natin sisihin dahil sa nanay ko, dahil sa tatay ko, dahil sa asawa ko, dahil sa teacher, dahil kay mayor, dahil kay president. Lahat sinisisi na ngayon, di ba? If you have sinned, start at ourselves first. Amen? Look at ourselves and admit we sinned against God. We must humble ourselves and ask God, Lord, I need your help. I need your help. Ang gusto ng Panginoon, kahit anong buhay meron tayo sa oras nito. Ang gusto ng Panginoon, lumapit tayo as we are. Yan sabi natin, madumi ako, ayoko magpunta dyan. Ayoko tumanggap. Basta ayusin ko muna yung buhay ko bago ako tumanggap kay Kristo. But mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, para yung car wash sinasabi nyo, magpapacar wash muna ako bago magpalinis kay Jesus. It doesn't make sense. Come as you are, and God will give you a new life. Repent, believe in Jesus. Ganun lang po kasimple ang mensahe ng gospel na pinag-uusapan natin this month. Believe, as in repent, turn from your old ways, and go directly together with our Savior, Jesus Christ, and He will give you eternal life.